about the demon-possessed man. So, batiin ko po muli ang bawat isa. Mapagpalang araw nga po muli sa ating lahat. Yun nga po, dadako nga po tayo muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, i-ready na po natin ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng So, kung matatandaan nga po natin last week yung last week po yung topic po natin about sa bleeding woman. So, konting recap lang po para marinig din po ni Ate Mimi na yung last week nga po na pinag-aralan natin. So, yung alam ko po familiar na po siya rito yung about sa bleeding woman po na yung habang papunta nga po ang ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga disipulo sa bahay ng isang synagogue leader na si Jairus. So dahil nga po ang anak na babae, na batang babae ni Jairus is nag-aagaw buhay. So habang papunta nga sila ron, habang naglalakad nga po sila, marami rin pong tao na sumusunod sa kanila. And then may isa pong babae na dinudugo nga po for 12 years. At nandun din po siya sa lugar na yun that time. So, nagpagamot na nga po siya sa lahat ng doktor or manggagamot sa kanila. Ngunit hindi nga po siya gumaling. Bagkus, naging worse pang araw po ang kalagayan niya nitong babae na dinurugo. At sa kanya nga pong faith, yung kanyang pananampalataya na mahawakan niya nga lang daw po ang dulo or fringe ng balabal ng ating Panginoon is gagaling na siya. So yun nga po, pumunta nga po siya doon sa likod at nakipagsiksikan nga po siya sa mga tao at hinawakan niya nga po yung balabal ng ating Panginoon. At ang sabi nga po ron, the bleeding immediately stop. So stop nga po yung pagdurugo at naramdaman niya rin po na gumaan din yung kanyang katawan. So, after nga noon is nagtanong nga ang ating Panginoong Hesus na sino nga raw yung humawak sa kanya. And then sumagot nga yung kanyang mga disipulo is, Panginoon, maraming ang tao at madami ring humahawak sa inyo. Ngunit may isang ang kakaiba dahil yun nga po, naka-experience ng healing yung tinutukoy ng ating Panginoon. At ito nga yung bleeding woman. So, at sa takot nga nitong bleeding woman is umamin na nga rin siya at lumuhod siya sa harap ng ating Panginoon at sinabi niya na totoo na siya yung humawak. Dahil nga, natakot siya is lumuhod siya sa harap ng ating Panginoon. So, ang akala niya nga is magagalit ang ating Panginoong Hesus. Ngunit, hindi nga nagalit ang ating Panginoong Hesus. Ang response nga niya is ang kanyang grace. At sinabi niya nga rito na, Daughter, your faith has made you well. Go peace and freed from your suffering. So yan po yung response ng ating Panginoon, yung kanyang abounding grace towards nga po dito sa bleeding woman. So yun po yung topic natin last week about sa faith nitong bleeding woman na gagaling siya, mahawakan niya lamang ang fringe, dulo ng balabal ng ating Panginoon. So yan po yung topic po natin last week. So ang topic naman po natin for today, yung about sa demon possessed man. So familiar na po ba tayo rito? Alam ko po familiar na po tayo rito na napasadahan na po siguro nyo to rati. So ang scriptural passage po natin is sa Book of Mark, chapter 1 verses chapter 5 verses 1 to 20. So medyo mahaba po to pero maiksi lang naman po yung mga verses. So ito po, basahin ko po yung story ng about sa demon possessed man. So verse 1 po. They went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot,
But he tore the chains apart and broke the iron on his feet. No one was strong enough to subdue him. So napakalakas po nitong demon-possessed man. So verse 5, night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" So kilala nitong demon ang ating Panginoon. So in God's name, don't torture me. For Jesus said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then nagtanong ang ating Panginoon na, "What is your name?" And then ang sabi ng Legion, sabi nga po nung impure, unclean spirits na nakasanib nga po is, "My name is Legion." He replied, "For we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. So a large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs. Allow us to go in them." He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. So the herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. So nangalunod nga po itong mga herd of pigs. So those tending, yung mga nag-aalaga raw po, ran off and reported this to the town and countryside. And the people went out to see what happened. So naipamalitan niya nga po, and then yung mga tao nga po is nagpuntahan din doon. Then when they came to Jesus, so lumapit nga po sila, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed in his right mind. And they were afraid. So natakot pa rin sila kahit nasa matinong nag-iisip na po itong demon-possessed man. So those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. So pinapaalis po nila ang ating Panginoon sa kanilang bayan or region nila. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. So gusto nga sumama nitong demon-possessed man sa ating Panginoon. Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. So, papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy is humingi po muna tayo ng guidance and wisdom sa ating Panginoon as we study His Word. So, let us pray po. Okay. Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa araw na ito, Lord God, na Lord, muli nga po kaming makapag-aral, makapanalangin nga po sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat nga rin po sa mga kapamilya na, Lord, patuloy na naglalaan nga po ng oras. Po kayo ay makapaniig nga po, Lord God. And Lord, muli humihingi nga po kami ng wisdom and understanding na nanggagaling nga lang po sa inyo, Lord God. Gabayan nga po kami ng banal na espiritu as we study, as we habang pinagbubulay-bulayan nga po namin ang inyong mga salita, Lord God. And Lord, use me, O Lord God, as daluyan nga lang po ng inyong mensahe. Ikaw nga po ang aking may taas, ang aming mapapurihan nga po, Lord God. Lord, maraming salamat po. Ito nga po aming dalangin in Jesus' mighty name with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, tuloy po tayo. So, yun po yung story ng demon possessed. So, i-recap, ano ko lang po sa context nitong demon possessed man na ni-restore
ng ating Panginoon. So naka-experience nga po siya ng deliverance ng sa mga demons na nakasanib nga po sa kanya sa tulong ng ating Panginoon. So ang context nga po nito, so ang sabi nga po diyan na so ang context nga po nito, sabi nga po is ang ating Panginoon nga po at ang kanyang mga disipulo is na nagpunta nga po sa Gerasenes. So ang Gerasenes po, yung sa na-research ko po is nasa eastern shore daw po siya ng Galilee. So yun po yung Gerasenes, nasa eastern shore of the Sea of Galilee. So pagbaba nga po ng bangka ng ating Panginoon at ng kanyang mga disipulo is may sumalubong araw po sa kanilang isang lalaki na with unclean spirits. So nakatira nga daw po siya sa tomb or sa mga libingan. Sa libingan. So dahil walang araw pong makapigil o makagapos sa kanya. So even nga raw po yung iron or bakal na kaya niya nang sirain. So pong makapigil daw sa kanya. So umiiyak nga raw siya gabi-gabi at hinihiwa niya nga raw ang kanyang sarili ng bato. And then yun nga po, nakita niya nga po na paparating ang ating Panginoon. At lumapit nga po siya, nanakbo nga po siya at lumapit sa ating Panginoon. At bigla nga po siyang lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. Sinabi niya nga na, what do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? So in God's name, don't torture me. So yun po yung nasabi nitong demon possessed man. At sumagot nga ang ating Panginoon na yun nga, come out of this man, you impure spirit. At tinanong niya nga ang pangalan nito at sumagot nga ito na my name is Legion. Legion. So we are sa Tagalog po yung Legion is hukbo. So hukbo po nung talaga yung nakaposes sa kanya. So at nagmakaawa nga siya sa ating Panginoon na huwag silang palayasin sa lugar na yon. And then yun nga may herd ng orkawan ng mga pigs na kumakain sa hillside. At nagmakaawa nga po ito na doon nga raw po sila ikas ng ating Panginoon sa herd ng mga pigs. So inalaw nga ito ng ating Panginoon na makas sila sa herd ng pigs. And then after nga biglang nagtakbuhan nga po ito at nangalaglag nga po sila sa bangin yung herds of pigs. So at nangalunod nga po ito sa lake. So yun po yung sabi nga po rito. They rushed down the steep bank into the lake and they were drowned. So sumunod nga pong nangyari is yung ito nga pong mga tagapag-alaga or those tending the pigs. So tumakbo nga rin po sila, tumakas sila at ibinalita nga po nila sa mga tao. Binamalita nga po nila sa kanilang kabayan or kababayan at sa kung ano nga po ang nangyari. At nagpuntahan nga po ang mga tao. At lumapit nga po sila sa ating Panginoon. So nakita nga po din nila yung demon possessed man na nasa matino na pong kalagayan. So in right mind na po siya, in his right mind. So and they were afraid. So then pinalis nga po nila ang ating Panginoon. They plead with Jesus to leave their region. Siguro nga po pinalis nila kasi nga po yung kanilang herd of pigs, yun nga po parang yung pangkabuhayan nila is naapektuhan. So at nung pasakay na nga po muli ang ating Panginoon sa bangka, so nagmakaawa nga po yung demon possessed man na hindi na po siya demon possessed. Who had been, nakalagay ito. Yung who had been demon possessed. So nagmakaawa nga po siya na sasama na nga lang daw po siya sa ating Panginoon. So ngunit hindi nga pumayag ang ating Panginoon. Dahil may mission nga siya na binigay dito sa lalaking ito. So siya po yung unang missionary. So ang mission niya nga po is
Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. So yan, and how He has mercy on you. So yun po yung mission na binigay ng ating Panginoon sa kanya. And then yun nga po, bumalik siya sa kanyang bayan at pinamalita niya nga kung gaano kabuti. At lahat nga ng nakapakinig is na kanyang kababayan is na amazed. So yan po yung kwento or context nitong demon-possessed man. So may tatlo po muli tayong points. So ang first point po natin is demon-possessed man. So they went across the lake to the region of Gerasenes. When Jesus got out of boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stone. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees. So yung po nga, may isang lalaki na demon-possessed sa bayan ng Gerasenes. Sa pagpunta nga ng ating Panginoon sa kanilang bayan at ang kanyang mga disipulo, so sumalubong nga po ito sa kanilang lalaki na ito. So nasa isolated area nga po siya, which is yung sa libingan nga po siya nakatira. So dahil hindi na nga po siya maigapos at wala na nga pong sino man ang makapigil sa kanya. So even ang bakal na change nga is kaya niya nang sirain. So ang tanong nga po rito is do demon exist po? So parang sa isip natin, parang ano lang, kathang isip lang. But then ito nga sinasabi ng Bible about the demon. So nakasulat po ito. Hindi lang po gawa-gawa lang po ng tao, but then hindi nga lang po ito kathang isip. Nakasulat po ito sa Bible. So ito po yung mga verses or na nagpapatunay nga po na demons exist. So mababasa nga po natin sa Book of Isaiah, verse 14, 12 to 15, yung the fall of Lucifer nga po. So ang sabi po dyan, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, who you weaken the nation. For you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. So, ganyan po karebelde si Lucifer. So, I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. So, yan po yung pagre-rebelde. Kaya po, sinin nga po or yung fallen angel nga po siya kung tawagin. So, yet you shall be brought down to Sheol. So, Sheol po meaning is yung hell po. So, to the lowest depth of the pit. So, yan po yung sinasabi. And then, meron pa rin po sa 2 Peter chapter 2, verse 4 na truly demons exist po. Ang sabi po diyan, for if God is spared not, so spared not the angels that sinned. So yan po yung mga nagrebelde. But cast them down to the hell and delivered them into the chains of darkness to be reserved unto judgment. And then sa Revelation chapter 12 verse 9, and the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth. So diniceive nga po the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And sa Matthew chapter 25 po, verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So yan po yung verses na nagpapatunay po na truly demons exist.
So, yun nga po, yun nga po yung mga sinasabi ng Bible about sa devils and demons na which are the fallen angels who rebelled against God. So, sila po yung nag-rebelled against God. So, truly demon exists here on earth. But one thing for sure, they are already defeated. So, naka-prophesy na po kung anong mangyayari sa kanila. So, kung mapapansin po natin na dito na-prophesy na nga po they are already defeated. So he was cast out in the earth and his angel were cast out with him. Ito po, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So naka-prepared na po ang kanilang kahihinatnan. So they are already defeated. Kaya wag po tayong matatakot dito sa mga demons na ito. So we just need to submit ourselves to God and filled with the Holy Spirit for us to be able na ma-resist itong mga gawa ng kaaway na ito. So ang trabaho nga lang po nila is to steal, to kill, and to destroy. Kaya wag po tayong magpapadeceive. Kagaya nga po ng nasabi rito na which deceiveth the whole world. So ngayon alam na po natin yung truth and this truth set us free nga po. Kaya hindi na po tayo madideceive nitong mga kaaway na ito. So ito nga po yung verses na nagpapatunay na truly demon exists nga po. So meron po talagang kaaway tayo. And then ang ating nga pong second point is authority of Jesus over demon. So wag po tayong matatakot dahil ang ating Panginoon is may authority. And He had given it to us too. Yeah. So nabanggit nga rin po ni Auntie Lulu yung sa niya nga po prayer kanina na yung authority nga po ng ating Panginoon. So truly, kaya kahit tayo, may authority tayo dahil we are already filled by the Holy Spirit. Kaya wala na pong demon ang makaka-penetrate sa atin kapag lagi po tayong balot ng blood of Jesus. At lagi po tayong truly po ng word of God sa atin para ma-fill po tayo ng Holy Spirit. So, yun nga po ang second point po natin is authority of Jesus over demon. Sabi nga po diyan, he shouted, ito po yung demon possessed man, he shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't fear me." So, for Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" So, "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. So, talagang ramdam mo yung authority po rito ng ating Panginoon na nagmamakaawa itong legions of spirit. Kilalang kilala po siya. And then, yun nga, so yun nga, even itong mga demons na to, talagang kilala ang ating Panginoon. At yung pagkakakita nga ng demon na ito sa ating Panginoon is napaluhod nga siya, tatakot nga po. At napatanong nga siya na, "What do you want from me, Jesus, the Son of Most High God?" So yun nga, nagmamakaawa nga na ito na huwag nga raw siyang i-torture or parusahan. At sinabi nga ng ating Panginoon na umalis ka nga sa katawan ng lalaking yan. You impure spirit. So, and then nagmakaawa nga ito na isend na lang or ikas na nga lang daw sila sa herd ng pigs. So, inalaw nga ito ng ating Panginoon. And then after nga is nagtakbuhan nga itong herd of pigs at nangalaglag sa bangin at nalunod sa lake. So, kaya nga po natakot itong mga demons na ito or yung nakasanib sa ating Panginoon na doon sa nakasanib sa lalaki, yung mga unclean spirit. So dahil nga nasa heaven na nga sila at nakasaot nga lang sila dito sa earth dahil sa pagre-rebelde nila.
So, they are the fallen angels. So, for sure, nakita na nga nila ang ating Panginoon sa heaven. Kaya, kilala nga nila ito. At gano'n na nga lang ang takot nila nung nakita nila ito. So, kaya yun nga po, huwag po tayong matatakot sa kaaway. So, He doesn't have the authority in our lives. Only our Lord has the authority in us. So, kaya wag po tayong mangangamba at matatakot. When they heard the name of Jesus, yun nga po, natatakot na nga po yung mga demons na yan kapag... Amen. Kaya lagi po natin tatandaan na demons knew who Jesus was and they had no control or power over Him. But Jesus had power over them. So yun po yung lagi nating tatandaan na demons knew who Jesus was and they had no control or power over Him. But Jesus had power over them. So the enemy is already been defeated. He has no power over us when we are, yun nga po, filled by the Holy Spirit. So makikita nga din po natin dito deliverance nga po from demons nitong lalaki na ito na sa isang salita nga lang ng ating Panginoon is nanumbalik nga po at gumaling nga po itong sa katinuan, bumalik nga po sa kanyang tamang pag-iisip itong demon possessed man na ito. So that is the power and the authority of our Lord. So hindi lang po yung healing ang dine-demonstrate dito. So dine-demonstrate nga rin po dito yung authority ng ating Panginoon. So ganun din po sa buhay natin mga kapamilya na if we submit to the authority of our Lord Jesus, so we will experience din po yung deliverance from all our sins, from all the works of the enemies. So we will experience freedom. Kagaya na nga lang po nitong na-experience itong demon possessed na he is free from his sufferings nga po. And then after niya nga pong makalaya sa pagkakasanib ng mga unclean spirits, so ang third point po natin is demon possessed man became a witness of the Lord. So after niya nga pong ma-deliver ng ating Panginoon is naging witness na nga po siya ng ating Panginoon. So kung gaano nga po kabuti ang Panginoon sa kanya. So ang sabi nga po dyan, and Jesus was getting into the boat, the man who had been demon possessed begged to go with him. Then Jesus, yun nga po, did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has mercy on you. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. So naging witness na nga po siya ng ating Panginoon. So yun nga po, gustong sumama nitong lalaki na nasa niban ng unclean spirit sa ating Panginoon. Siguro yung nga po, gusto niya ring maging alagad or disipulo ng ating Panginoon Jesus, kaya gusto niyang sumama. Yun nga, pero binigyan nga po siya ng mission or ng task ng ating Panginoong Jesus na ipamalita niya nga sa kanyang mga kababayan at sa mga tao kung gaano kabuti at kadakila ang Panginoon sa kanya. At ang sabi nga diyan nga na ang bawat tao na sinabihan niya nito is na amazed. So kung maalala nga natin yung laging kinukwento ni Daddy Nestor yung nagbagong buhay sa bilangguan si Bingbong Crisologo. 'Di ba pag naririnig natin yung testimony niya, yung story niya, na amazed din tayo. Siguro ganito rin yung naramdaman ng mga tao na nung kinukwento nga nitong demon possessed man kung gaano nga kabuti ang Panginoon sa kanya. Kaya na-amaze yung mga tao na nakakarinig. So ganun din po pag nung narinig natin yung kwento nga ni Daddy na nagbago nga po itong yung sa bilangguan, di ba na-amaze din tayo sa story ng buhay niya. Kung paano nga siya binago ng Panginoon. So dahil malaking pagbabago nga ang naganap sa kanyang buhay. So akala natin parang wala nang pag-asang magbago itong tao na to. So ganun din yung naisip siguro nila na
parang wala nang, hindi na magbabago habang buhay ng demon possessed na to. Kaya nung naging ano na siya, naging matino, so na-amaze sila sa kwento nitong demon possessed man na to, na kung gaano kabuti ang Panginoon. So, yun nga po, ang ating Panginoon lamang ang makakapagbabago sa atin because He has the authority nga po over our lives. So, kaya yun nga po, kapag may pinagpe-pray po tayong tao na akala natin is wala ng pagbabago, is meaning nagda-doubt tayo, dapat i-surrender natin kay Lord na, Lord, kayang-kaya mong pabaguhin tong tao na to, yung either kapamilya natin or kaibigan or kasamahan natin sa work or minsan sa ating mga sarili. So wag tayong mawalan ng pag-asa. So kayang-kayang baguhin ng ating Panginoon yan. So magpatuloy lang po tayo mag-pray kay God, and He will touch their hearts and our hearts. Then magkaroon tayo ng fully trust and relationship sa ating Panginoon. Amen. So yan po yung ating pag-aaral ngayon araw about sa demon possessed man. So biruin nyo, demon possessed man, and then naging ano na po siya, became a witness of our Lord. So ang conclusion nga po ng ating pag-aaral, so demons knew who our Lord Jesus was, and they had no control or power over Him, but He has power over them. And yung ating challenge and application sa Book of James chapter 4 verse 7 nga po. Sabi po diyan, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So we need to submit ourselves to God because He has the authority above all. Amen. So glory to God po. So dito na po matatapos ang ating pag-aaral. So open na po muli tayo sa group discussion po kung may share po kayo para ma-encourage nga po ang bawat isa. So yun po. Glory to God po. Na ano ko lang dyan, sabi ni Jesus dun sa demon possessed, what is your name? Hindi naman niya sinabi yung pangalan niya. Sabi niya, we are Legion. Kasi, and we are many, sabi niya. Kasi, kaya ang lakas-lakas niya. Kasi ang dami nung Legion eh. Legion can even be up to 3,000 to 6,000. Batalyon. Batalyon yan eh, ng demonyo. Kaya nung iniano dun sa pigs, marami yung pigs, pero hindi lang iisa per pig. Kasi if you look, ang definition ng legion, it can be up to 3,000 to 6,000. Kaya yung mama na yan ay very strong. But then, they don't have any power against the power of our Lord Jesus Christ. Kaya nagpapatunay na hindi lang iisa ang devil or demonyo na umaano sa atin. Kaya yung ating verse nga na, resist the devil and he will flee from you. Why? Because the devil is like a roaring lion, sabi nga, seeking whom he may devour. Ang i-devour lang ng demonyo tayo eh. And actually, they are the one working on us believers. Yung mga non-believer, iniiwanan nila yan eh. But they are busy on us. Kaya we have to be strong. To resist the devil, and so he will flee from us. And that's why we have to know. And ewan ko, pero kasi sabi din, Jesus have also given us the authority na we can also, sabi, resist the devil and he will flee from you. Sa Luke 10:19, sabi doon, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Amen. So nothing will harm you. So we have to thank God. Kaya lang for us to have that power, and authority to overcome the enemy,
we have to really align ourselves with the Word of God. Amen. Kasi kung hindi naman natin inaano yung Word of God, you know, we won't be able to, you know, resist the devil. They won't flee from us. So, and we have to know that God has also given us that authority. Yeah. But if you know, you have to use it in the name of Jesus. It's not in your power. Yun nga sabi ni Pastor, it's in the power of the name of Jesus. Yeah. It's in God's power. Amen. So we have to align ourselves. You know, so even how strong the legions are, you know, we can fight them, we can resist them, and he will flee from us, you know. So, yeah, very good lesson. That's good. The devil, you cannot really fight the devil by yourself. You have to have the Holy Spirit with you. Yeah. Strong faith. Kaya nga, you have to align yourself with the Word of God. Sa aking experience dyan, which I applied in my life. Alam ko na nanalo na tayo eh. Yeah, Jesus already won. Jesus already secured the victory for us. There are times in my lowest point in my life, discouraged ako, depressed ako. Para tayong mga defeated Christians pa eh. Pero inuwan ko lang sa utak ko lagi. Panalo ka na. But I already won. Jesus already won for you. Bigyan mo ng chance yung demonyo. Bigyan mo ng chance yung demonyo na nanalo tuloy siya. Dahil nagiging defeated po ka. Nagiging humihina ka tuloy. Parang mamaya, mamatay ka pa kagad. Sa akin ko lagi kong ginawan sa utak ko yun. I'm already won the battle, you know, just walk it. Walk through mo na lang yun. Tanda mo lang na nanalo ka na. If you're at the lowest point, just make sure that you have that in your mind. Otherwise, you'll be defeated. Mamaya, magpakamatay ka pa, kaya ma-depress ka. Unang gawin ko. Kaya, yun lang ginawan ko. The Lord will always remind me that I have won the victory. He has won the victory for me. He paid it for you. I just have to remind myself all the time. Jesus paid it all. He did it for me. Yeah. Amen. Si Daddy Nestor, baka may ma-share. Nakamute ka, Daddy. Nakamute po kayo, Daddy. Kaya pala tahimik siya eh. Nakamute pala. Hello. Hello. Kaya pala tahimik si Uncle Nestor ah. Narinig niyo na ako? Ano? Oo, yung nangyari dun sa taong na-possess ng Legion of Evils, parang sa ngayon sa ating panahon, napopossess din tayo. Pero different mga kuhan. Napopossess tayo sa kayamanan, money, napopossess tayo sa bisyo. Gaya ng pagsusugal, yan. Eh, may mga tao talagang na pag naproses sa pagsusugal, di mo mapigilan ng pagsusugal niya hanggang sa maghihirap na siya. Ganon din ng pag-iinom ng alak, kagaya nangyari sa akin. Naproses ako. Hindi pwedeng ako uminom sa loob ng isang araw. Gusto ko, lagi akong umiinom. Yeah, that's an evil. Yung mga bagay na yan. Sa ngayon, we are being possessed by those things. Merong napoposes sa pambababae. Yung mga babae naman mahilig din sa lalaki, ganyan, di ba? Yan ang mga devil possessed ng mga tao. Kagaya ko nung umiinom pa ako ngayon. When I surrender myself to the Lord, na talagang ayaw ko nang tulungan niya ako, hindi ako nakaramdam ng anumang withdrawal symptoms. Pero nung umiinom ako, pag hindi ako nakinom isang araw, hindi ako nakainom ng araw na yon, nanginginig yung kamay ko. Talagang katawan ko, talagang naghahanap ako ng bukas na tindahan dito sa lugar namin dito. Eh, may mga 24 hours na liquor store na bukas. Talagang hindi ko mapigilan yung sarili ko. Yan talaga yung mga we are possessed by those things sa ngayon.
Spirit. Kaya talagang totally surrendered ourselves to the authority of God dahil kung hindi natin gagawin yan, kagaya ko, hindi ko napigilan ng pag-iinom. Yung pag-iinom, demonyo yan. Wala namang gagawing mabuti sa katauhan mo yan. Sisirain ka lang. Pati yung sugal. Lahat-lahat ng mga... Bisyo. Lahat ng bisyo. Lahat ng bisyo. Pati yung pagkalulong mo sa pera, di ba? Yung na-idolize mo yung pera mo, yung kayamanan, idolatry yan kaya hindi rin maganda. Talagang yan yung mga devil sa ngayon. Considered na devil works yung mga yan, yung sinasabi sa pinag-aralan nating devil possessed. Kademonyohan lahat yung mga bisyong yan Once na nahook ka sa isang bagay, lalo sa drugs, ay naku po. Wala na. Sira ng buhay mo, buhay ng pamilya mo pagka na-possess ka sa drugs na yan. Demonyo rin yan. That's the most demon of all things, drugs. Sabi nga ni Edgar Allan Poe, those who love wine, women, and song remain sepulchred their whole life long. Ano yan, yung sinabi ni Edgar Allan Poe? Ano naman yun? Sa literature, wala ba kayo? Edgar Allan Poe sabi niya, those who love wine, women, and song remain sepulchred their whole life long. Oo, pero si Edgar Allan Poe, nakakapagsulat lang yan pagkalasing Kaya nga those who love wine, women, alcoholic din Andar lang yung utak niya pagka nakainom siya, pagkalasing. Kaya pag you love them, you remain a fool your whole life long. Sabi niya, fool ka raw, you're a fool your whole life long. Edgar Allan Poe, yan, alcoholic. Hindi siya makapagsulat kung hindi lasing. Kagaya din ni yan. Sino ba ito? Si Michelangelo. One of the greatest painter during the Renaissance, alcoholic din. Hindi siya makapagpinta kung hindi nakainom. Ayan mga history naman. Kaya itong alak na ito, maraming sinira Kaya namatay ng maaga yung mga yan Kahit si Michelangelo, nagkaroon ng dumudura na siya ng dugo ng bandang huli dahil sa kainom ng alak. Kaya nga po, ang gawa ng kaaway is to steal. Yung mga magagaling na tao, hanggang ngayon, kinikilala pa natin si Michelangelo, sila Edgar Allan Poe, pero ang sumira sa kanya yung alak na yan, that's a demon. Anything unrighteous is they are of the world. Flesh. Anything yan ang mga demons ngayon na sisira sa atin. Auntie Juliet po, baka may share po kayo, Auntie. Isa rin sa parang isa ring form ng pag yung galit. Kasi pag may galit ka sa puso mo, yun din, rin yun ng demonyo Yun ang alipin din. Ibigyan mo ng lugar ang demonyo. Pag may galit ka, hindi mo pinatatawad yung tao. Kaya nga, yun. Alipin ka rin ng galit. Diba? You're opening yourself. Unforgiveness. There's a righteous anger. Correct, may righteous anger. Meron din. Nagalit. Yung parang rin, pag sinungaling, there is a white lie sa sinasabi. Bawal magsinungaling, pero pwede akong white lie. Yung white lie daw yung pagsisinungaling na nakakabuti. Sin. Sabi nila, binyal sin. Walang binyal sin. Walang little sin. Little sin. Kaya nagnakaw ka ng piso at 1,000,000. Pareho.
lang kasi pagnanakaw yun. Hindi naman yung ginawa mo, pagnanakaw pa rin siya. Sabi nga nung iba si Adan at si Eva, ang kasalanan nila kumain ng mansanas. Forbidden fruit. Babaw na kasalanan. Ang liit. Pero yung disobedience kasi yun. In the form lang, simple form lang ng pagkain. Kaya sinasabi nila yung kasalanan. Walang malaki, walang maliit. Kasi sin is sin. Kaya nga ako, yung pinag-aralan natin na Legions of Devil Spirit, tayo rin, napapaligiran tayo niyan eh. That's why you have to be araw-araw tayong covered by the blood of Jesus. Araw-araw tayo nakakasalamuha yung mga yan, yung mga ganyan, yung mga Devil Spirit. There are many. We are large, sabi pa niya. We are many. Greater is He that is in us. He that is in us. We have been made more than conquerors. Yun ang lagi nating pangahawakan. Basta sabi to God, resist the devil and he will flee. Tayong nakakilala sa Panginoon, meron tayong panangga sa mga yan. Kaya authority po, yung sinabi nga po ni Auntie Lulu na the Lord has given us authority over all the powers of the enemy. Nothing shall any means harm you. Marami tayong nakapaligid ng mga kaaway. Sabi rin sa Mark 16:17-18, these signs will follow those who believe. In my name you will cast out demons. Kaya the Lord has given us authority in the name of Jesus, we can cast out demons. Kaya you don't have to fear because the victory is ours. I will never leave you nor forsake you. I will be with you to the ends of the earth, sabi ng Lord Jesus. Kaya we are on the winning team. That's the good news of the Lord Jesus sa ating lahat. Kaya tayo, laban-laban lang. Amen. Sa ating katagumpayan dahil na kay Kristo tayo. Amen. Yung enemy kasi may nga po na dapat know your enemy para malaman po natin yung paano gumalaw ang kaaway. Tama yan. Pag-aralan mo yung kalaw ng enemy. Ngayon, pinag-aralan natin yung kalaw ni Taning ngayon. Opo. Kasi alam naman po natin mag-counter-attack kasi alam naman natin yung kapangyarihan natin over those yung mga demon na yan dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus at dahil sa ang Holy Spirit ay nasa atin. Pero maganda rin pong alam natin kung ano yung ina-atake niya. Di ba po minsan yung nasa utak. Kasi minsan nag-iisip na tayo, may mga overthinker din po na battleground. Yung problem. Iniisip na natin na may problema, wala naman. Hindi ba siya nag-exist? Di ba po? May ganun, minsan may yung tao. So, dapat maisip natin na may nilalagay yung demon sa utak natin. Dapat ika-counter-attack natin ng salita ng Panginoon. Ayun po. So, dapat kilalanin din natin yung kaaway. Kaya okay rin na pinag-aaralan natin yung ganito. Oo. Yung kaaway naman basta dumating nga si Jesus Christ, nagbigay siya ng mga commandments sa atin. Marami siyang pinagbawal na una sa lahat yung 2 commandments niya, love your God with all your heart, with all your mind, with all your will, with everything, and love your neighbor. Tapos, doon lang. Pero marami pa yan na nakapaloob sa 2 commandments na yan. It covered the 10 commandments already, yung sinabi mo. Yun ang lahat, yung love thy neighbor, mahalin mo lang kapwa mo kahit na-visit ka. Hindi ka na magagalit.
Wala na Bless yung the galit Lord. sa iyo. Maraming nakapaloob doon na na bawal dun sa love thy neighbor. Yung pag-isipan mo lang na hindi maganda yung kapitbahay mo, kasalanan na yun eh. Yung sabihin mo, ikas mo siya, masagasaan sana ng train yan, kasalanan na yun. You have to share what the Bible. Kaya may babaeng dumaan at sexy. Wow, sexy. Wow. May kasalanan na rin yun. Pag nanasa na yun, parang nagnasa ka dun sa dumang dalagang yun. Ayan doon nakapalob lahat. Huwag kang mag-isip na hindi maganda sa kapwa mo nga. Sa love thy neighbor, andun nakapalob lahat. Sabi ko kung sinishare ko yung love thy neighbor, sabi niya, you have to share what's in the Bible. Sabi ko, love thy neighbors in the 10 Commandments. Sabi ko dahil nga love thy neighbor, bata pa kami, I love Lulu already, so he's my neighbor. So. Hindi yung manang Lulu yan, ang tawag dyan, roommate. Neighbor. Pero yung neighbor na yan, na sinabi niya yung kapwa-tao natin, lahat na, sakop ng lahat. Hindi lang kapitbahay, kahit yung mga nasa ibang lokalo. Yeah. Everybody, love thy neighbor as you love yourself. Ayun. Yung neighbor buong na yun, isang katauhan. Makasalubong mo, mga ganun. Oo. Kaya yung pinag-aralan natin, isipin mo, nasa ilang libong by the Spirit sa isang tao, nakapalob sa isang tao, mas Mariosep. Ang hirap niya siguro, no? Hindi siya kahit na kapal-kapal ng chain, hindi na siya kung nga lang, nung na-process ako sa alak na yan, hindi ko naramdaman na nawawala na pala lahat sa akin, pati yung health ko. Ano pala yan Tapos kinikwenta ko yung nagagastos ko sa alak sa sigarilyo ba? May malaki-laki rin pala sa loob ng isang buwan. Pero hindi ko yun naiisip nun. Yung mahal ng wine. Kaya dinidisip ka ng Oo. Tapos sigarilyo pa. Ano ba naman sigarilyo? Wala may dudulot na maganda parehas eh. Kaya demonyo nga yung mga yan. Those are the weapons of the enemy. Yes, isa yan. Lahat ng vices yung ginagamit ng demonyo. Praise the Lord, you woke up, brother. Tagal na. Dito sa Canada, hindi lang marijuana. May mag-iingat po kayo din sa Canada kasi yung classmate ko nung college, talamak daw po yung drugs dyan. Legal kasi ang marijuana dito. Tsaka yung na ano may yung mga pwesto na binibilihan ng marijuana. Pero may prescription. Hindi ang tao lang na may sakit. Wala. Pwede kang pumunta sa tindahan, bumili. Ay talagang legal. Pero hindi naman. In-order din nila. Pinapa-deliver. Kaya lang yung magdi-deliver, dapat may license, siya. Pwede, yung may permit siya. Parang bibili ka na lang ng alak. Ang sigarilyo, gano'n. Pero yung marijuana ngayon, sabi nila, man-made naman lahat ng marijuana ngayon eh. Ano yan? dati yung weeds, yung weeds, yung plant, yung daw po meron mga marami na sisirain ka ng Cebu talaga. Sabi ni Greg Glory. Sisirain ka talaga nun. Yeah. Cannabis. Yung marijuana. Yun ang scientific name niya. Sabi daw po ni Greg, iba na daw po ngayon. Iba na kasi yung marijuana. Deception na rin ni Satanas. Yung marijuana, na lang yun. Parang alias na lang. Alias lang yun. Mary Jane.
Pinaghanap pangalan ng dalawang babae, Maria sa Juana. Kaya Marijuana. Kinokultivate ng mga Indian yan, mga Mexican, Indian. Kahit dito, mga American Indian, kinokultivate nila nung araw yan, gamot. Gamot ng mga quack doctor. Nung araw daw po, ano pa yan, pure pa yan, yung mga plants. Ngayon daw po, iba na. May mga, may mga chemical contents na hindi na, kaya ganun. Man-made na, hindi na raw po yun. Man-made na. Tulad ng kinagrow na sa bahay, yung plant lang nun. Hindi na yung, natural plant. Mabuti itong Paskong ito Napakaaga yung Pasko ko kay Annabelle. Annabelle give me an extra large can of gold insure and give me 2 bags of diaper, and he gives me how much money? It's $500. So that's a big amount for me now for my maintenance medicine, and I do not need to buy insure milk anymore and this diaper anymore. And she also gives me some cookies. Even Pepe also gives me cans of cookies. Praise the Lord. Napakaaga ng aking pamasko ngayon, Jingjing. So I'm so thankful with stretched arm to our Lord God for giving us. Yes, because I've been telling to the Lord God, how will I still live? You give me a long life, but how can I have a long life with such a lot of, what do you call this, lots of problems? Maybe Lord God heard my prayer and he sent Annabelle. Amen. Thank you, Lord. Sige po, tuloy lang po natin, Auntie Helen. Faithful po si Lord. Basta unahin po natin siya sa pambahala sa lahat ng pangailangan natin. Amen. Mas marami kaya ibigay before sleeping, Jingjing, Lord Jesus Christ is in my head, is my mind, and in my heart. And early in the morning, the same thing, I always think of Him. Amen. He's always mine and in my heart. I told the Lord God, I cannot live alone. I want to live with His caring love. Amen. Ganda po yun, Auntie. Tsaka tuloy nyo po yung pakikinig nung kay Pastor Peter Taichi. Meron nga siyang sinabi na kapag ito naman kasing memory ko always fails me. My memory always fails me. Kaya yan ang pinagdadasal kong lagi, nabigyan ako ni Lord ng itong memory ko, yung sharp memory. Para nung matandaan ko maganda yung kang kanina na kapag kasi meron silang kanina umaga, meron silang bisita coming from a communist country. Napakaganda yung kanyang sinabi na she is an atheist and she doesn't know anything about God, and I don't know about God, they said. But now, yung daw nurse na bumisita sa kanya, merong nilagay doon sa kanyang na isang maliit na papel na itong tungkol about Jesus Christ. Ayun, he was craving for Jesus Christ until merong isang gabi daw, maraming nag-i-sprinkle na iba't ibang kulay na nakikita niya sa dingding, at saka nung yung parang si Jesus Christ yung mga nakikita niya. Kaya lagi niyang pinagdadasal ngayon na kung sino pa yung makakadalaw sa kanya na makapagbibigay pa ng ibang paraan para makilala niya ng lubusan si Lord Jesus Christ.
And meron ang nagbigay na naman sa kanya ng Bible, yun lagi daw binabasa. And the wife daw ay nasa Africa sa strength ng mga yung bang tawag dito, yung hindi ko na naman maalala. Tulungan mo ulo ko, itutugtog ko na eh. Huwag naman. Baka lalo pang malagante. Sa Africa sinasabi mo, baka sa Kenya yun, sa Kenya kay Johannesburg. Nasa Kenya daw sa Africa yung asawa niya at mga anak na hanggang ngayon, hanggang noong una siyang nailagay, naipreso. Ayun. Tapos yun daw nagpapreso sa kanya, kaya siya nakapreso ng ilang years na. Kaibigan daw niyang Manalik. Ginawan siya ng istorya na preso siya. Pero sabi niya, pinapatawad na kita, sabi daw niya, pinapatawad para maalis yung isang bigat ng katawan ko, kanya na hindi kita mapatawad, pero ngayon na pinapatawad na kita. Ngayon nagmilagro daw, nakarating na siya na sa Amerika, meron daw nag-sponsor sa kanya sa Amerika, kaya nasa Amerika na pati yung kanyang asawa at mga anak, dahil nakilala na niya si Lord Jesus Christ. Lagi na raw siyang nagdarasal kay Lord Jesus. Ayun, pinakinggan ni Lord Jesus Christ, binigyan siya ng pag-asa makakarating sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. And sabi ni Lord Jesus Christ sa kanya na aalagaan daw niya yung kanyang pamilya. Kaya simula ngayon, sabi niya, ay talagang mabait pala si Lord Jesus Christ. Sabi niya. Atheist na raw silang mag-asawa, pero ngayon sabi niya, nung makilala namin si Lord Jesus Christ, naging pala, para dasal na raw sila for Lord Jesus Christ. Nakuha na raw nila na magdasal kay Lord Jesus Christ and not to quit. Give patience. Nagkaroon pa raw sila ng pasensya na maghintay sa awa at tulong ni Lord Jesus Christ. Noon daw niya, hindi niya alam yung maghintay ng nagagalit daw siya. Pareho na pala kami kako. Ay, Diyos ko kako. Pareho na pala kami nagagalit pag hindi na bibigyan kaagad ni Lord Jesus Christ yung pinagdarasal ko kako. I'm sorry Lord, sabi ko. Praise the Lord. I-close po muna natin sa prayer yung ating pong pinag-aralan. Let us pray po. Father in heaven, we praise you, we glorify your name, Father God. Lord, muli, nagpapasalamat nga po kami, Lord, napagdalan nga po namin for today nga po, Lord God, about sa demon possessed po, Lord God. Lord, truly, O Lord God, na you have the authority over this demon nga po, Lord God. Over all nga po, Lord God, you have the authority. Lord, maraming salamat na, Lord, panghahawakan nga po namin ang inyong mga promises sa amin nga po, Lord God. Na, Lord, we are already victorious nga po, Lord. Lord, gabayan nyo nga po kami sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O Lord God, na lagi nga po kaming balutan ng banal na dugo ng aming Panginoong Isus. Yes, Lord. Most precious blood of our Lord Jesus Christ. Lord, guide us in every day sa araw-araw nga po na aming paglakad nga po sa mundong ito, Lord, na Lord, hindi nga po magwagi ang anumang gawa ng kaaway sa amin, O Lord God. Na lagi nyo nga po kaming Lord, muli, maraming salamat nga po sa mga kapamilya na patuloy na nagpapagal at naglalaan ng oras, O Lord, upang makapakinig at makapanalangin nga po sa inyo. Lord, dalangin namin, O Lord God, na maka-attend na nga po ang iba pa nga pong members ng aming family. Lord. Yes, Lord.
Ito nga po aming dalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Pastor, Ate Juliet, So, kailan mag-hintay? thank you, Pastor Jay. Yung communion po natin. Saturday. Friday sa atin. Okay. So, andyan ba sila, ano? Manang Helen, andyan ba sila? Sweetie. Sweetie, saka sila Nena. Yes po. Nandito si Sweetie. Pasilip ka dun, So, nung mamatay si Jesus Christ sa cross, na-redeem tayo the curse of the law. And we, tapos nung kap nyo, di ba? Si Jesus Christ, your personal Lord and Savior, we became joint heir with Jesus Christ. And when God the Father takes, kaya nung tinanggap natin si Jesus Christ, kung tinitingnan tayo ni God the Father, we are as white as snow. Kasi, kaya nga sinasabi, born again tayo, di ba? We got saved. We got born again kasi yung ating mga kasalanan, kinalimutan na niya. No, naintindihan niyo? Ha, sweetie? Yeah. Yeah, our past are gone. Our sins are washed away. Yeah, by the blood of Jesus that was shed in Calvary. Kung kaya nga she was obedient to God the Father, namatay siya sa cross para para ako in lahat yung ating mga kasalanan once and for all. Kaya yung mga nag-aano diyan, yung pagka yung mahal na araw, nagpapasan sila ng mga cross, hindi yun tama kasi Jesus already suffered para sa atin once and for all. And when nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, we became His children, His chosen one. So, inako na ating mga kasalanan. Kaya, ano man mangyari sa atin, whatever is going to happen to us, we will all go to heaven. Kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, kaya nung tinanggap niyo si Jesus Christ as your Lord and Savior, yun nga, naging anak niya tayo. Yun nga sinasabi ni Juliet pagkakuan kaya nire-remind tayo nung sacrifice ni Jesus Christ kung nagko-communion tayo. And the only requirement is nung tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, yan ang requirement para tayo makapag-communion. So, meron ba kayong elements na sweetie, do you have bread and kahit na anong drinks, kahit water, para makashare kayo pati ni Nena sa communion? Meron na sila. Okay, that's good. Okay, so let's partake. Iba na si Juliet. Okay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito, sa araw na ito na kami muli ay kapag-aral na yung mga salita upang maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na progress. Panginoon, na patuloy kaming maging matibay, matatag sa iyo, Panginoon. Masunod ang iyong kalooban, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Ating pong hawakan ang tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus na siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na tinubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating pagkakasala, nilinis tayo ng kanyang dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo, at nang dahil sa kanyang mga latay at sugat ay pinagaling niya lahat ng ating mga karamdaman. Hallelujah. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoong ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay.
At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ating pong kainin ng tinapay na simbolo ng katawan ni Jesus. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong itong siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Amen. Praise God. We remember, hanggang po sa kayo bumalik ang inyong sakripisyo. Salamat po, Panginoon. Ama, sa aming pong paghiwa-hiwalay, kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Ama. Ama, ang aming na pag-aralan ay hayaan yung aming ma-apply sa aming mga buhay, Panginoon, na patuloy po kami magpasakop sa pangunguna mo sa aming buhay na kami ay mag-submit, Panginoon, sa pangunguna mo sa aming mga buhay upang aming po mapagtagumpayan ang mga pakanan ng kaaway sa aming mga buhay, O Diyos. Yes, po namin ang ay parang leon na laging nakaabang sa amin upang kami sakmalin, O Diyos. Ama, paalala nyo sa amin na may kaaway kami, Panginoon, na hindi napapagod na kami ay sakmalin, Panginoon. Ngunit po, mas malakas po ang kapangyarihan na binigay nyo sa amin at kayo po mismo ang kasama namin na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man lamang, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa buong linggong ito, hayaan mo na kami ay lumakad na may katagumpayan dahil po kami nagsasubmit sa pangunguna ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon, na gamit po ang mga sandata na ibinigay nyo sa amin, the full armor of God, Panginoon, ay suot-suot namin sa amin mga sarili, Panginoon. Lord God, mula ulo hanggang paa, Panginoon, maisuot po namin ang baluti na ibinigay nyo sa amin upang ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay magamit po namin na may lakas at pwersa, Panginoon, laban sa kalaban, Panginoon. Salamat po ang pananalangin. Ang salita ng Diyos, Panginoon, O Diyos, ang aming espada, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, ang maging aming sanggalang, Panginoon, sa mga pukol ng dyablo, sa mga tukso, Panginoon, sa mga apoy, Panginoon, ng trials and persecution, Panginoon, temptation, Lord God, ay mapapagtagumpayan namin sapagkat kami handang lumaban, Panginoon, kasama kayo. At hawak-hawak namin po, Panginoon, ang iyong salita, aming sandata, Panginoon, laban sa kaaway, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katagumpayan na meron kami kay Kristo Jesus, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Nagpapasakop pong patuloy sa iyong Banal na Espiritu. Ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ang mangyari po sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming pagkatao, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ano man po dapat naming alisin sa aming mga buhay upang hindi po makapasok ang mga pakanan ng kaaway, Panginoon. Ipakita niyo po ng malinaw sa aming mga mata, Panginoon. Spiritual eyes, buksan mo, Panginoon, O Diyos. Ang blinders, spiritual blinders, Panginoon. Hawiin mo po, Panginoon. Liwanagin niyo ang aming mga paningin, Panginoon, sa mga bagay sa kaharian mo, Panginoon, O Diyos. Help us, Lord God, to set our minds on things above and not on things below on earth, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord, that your plans for us is to give us a good future and a good hope, Lord God, that we are able to do above and beyond all that we ever ask and imagine according to the power that you have given us, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your promises are all yes and amen. Thank you, Lord, as we yield ourselves to you, Lord God. Thank you, Lord. 100%, Lord God, will be under your wings, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, for the victory, Lord God. In the name of Jesus, we thank you, Lord, and we worship you. Everybody say amen and amen. Thank you, Father. Amen.